Philippians 4:11 to 13. Kakontentohan o pagiging contentment o pagiging kontento. Not that I speak in respect of what, for I have learned whatsoever state I am, therewith to be content. Philippians 4:11 hanggang 13. So verse 12, I know both how to be abased and I know how to abound everywhere in all things. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Purihin ng Diyos. Alam natin ito, karamihan, yung mga nangihina, minsan masyado natin ginagamit ito. Yung Philippians 4:13. Sabi niya, di ba? Sino sinasabi ito? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen kaya? Amen. Di ba? Gusto mo ano? Pero yung konteksto ko nito, dahil sa paglilingkod sa Lord, na alam mo parang gusto mo nang sumuko. Pero dahil doon sa biyaya ng Panginoon, gusto mong nakakapagpapatuloy ka kasi you can do all things. Ito yung tudun yung the grace of God is sufficient para sa atin. Amen? At sinasabi ito, all things, all lahat. Baka sabihin mo, ito lang naman yung nangyayari. Tapos may reservation ka pa, pero gusto ng Panginoon, all, lahat. Kaya lahat ng mga bagay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Paano mo malalaman na contented ka? O kontento ka sa lahat ng mga bagay na ito? Tatlong bagay. Una-una, katatagan. Paano ka magiging matatag? Pangalawa, kabutihan o yung goodness. At ang pangatlo ay ang kapayapaan. Makukuha mo lahat yun. Hanggang mapunta ka doon sa kapayapaan, yung peace na binibigay ng Panginoon is unang-una nagiging matatag ka. No? Sa Joshua 1:9, ito yung sinabi kay Joshua. Kasi si Joshua bata pa. Siya yung papalit kay Moses. Kay Moses kasi hindi na matutuloy sa promised land. Sabi niya, Panginoon, hindi ko kaya ito. Pero sabi ng Lord, I commanded you. Yun ang mabigat, no? Haven't I? Be strong and courageous. Don't be fearful or discouraged because the Lord your God is with you wherever you go. Ang presensya ng Panginoon ay kasama natin, no? Don't be fearful and discouraged because the Lord your God, kasama natin ang Panginoon. Kailangan maging matatag ka. Paano yun? Hawak sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Diba? Pagka sinabi sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Panghawakan mo na yun sa Panginoon. Pero minsan, nakikita nga natin, di ba, may isang kwento ni yung Putris in the Sun, nakala niya, una, dalawang pares, biglang pagdating doon sa pinaka-difficult ng buhay niya, isa na lang nakikita niya. Nangusap sa sila na during that time, isa lang nakikita mong pares ng footprints sa buhangin. Kaya yung mga time na nahihirapan ka, binuhat kita. Amen. Kaya ang tingin natin, kala natin tayo lang na naglalakad. Yung pala, footprints pala yung ng Panginoon. Binuhat na tayo, kinuha na tayo, inalagaan niya tayo. Amen? So maging matatag lang tayo, kapit lang sa kahit ano na mangyari. Nangyari sa akin, papunta ng ano. Lagi ko na kwento ito kasi wala akong pwedeng gamiting example. Hindi ko tinataas sa sarili ko. Pero wala akong makitang ibang example kundi yun eh. Yung galing ako ng Bulacan, pupunta ako ng Tangay. Yung 4 na oras sa biyahe ko. 6 na sakay. Malabo ang mata ko. Mahina ang tuhod ko. Mahina ang pa ako. Nadadapa ako, sumusubsob ako. Pero napapatuloy tayo, nakakarating pa ako doon. Yun ang biyaya ng Panginoon. Gusto ko na sumuko, pero naririnig ko sinasabi ni Lord, obedience is better than sacrifice. My grace is sufficient for this. Sabi ko, tayo. Pagka lahat, pwede ko nang baliwalain. Pero, pagka inutos ng Panginoon, gano'n. Marami akong kinakausap na kayo naman pumunta sa Tanay. Pero sagot sa akin, mas madaling pumunta ng langit kaysa pumunta ng Tanay. Ayun, ayaw wala akong magagawa.
magpatuloy. Dahil ganun talaga pagka tinawag ka ng Panginoon. No? Maging matatag ka, lakad, sige. Natuta pa na, hindi ko na nakikita kung pantay o ano yung mga sidewalk. May tumarating na sasakyan. Pero puri ng Panginoon, nagbigay si Lord, nag-provide para maoperahan yung mata ko. At naging malinaw. Ngayon, kitang-kita ko na kung sino yung natutulog, tsaka yun. Kung sino yung nakikinig. Pagdating ko sa tanim, nakikita ko na yung mga langgam na namamarites. Joke lang mo yun. Ganun ako kalinaw. Tama yung sinabi ko. Till my grace is sufficient for thee. Amen. Panginoon. Pangalawang punto. No, paano ka magiging kontento sa buhay mo? Kasi kontento ka. Marami kang pangangailangan. Pero sabi ni Lord, ako bahala sa iyo. Magpakatatag ka lang. Na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So, sige lang. Hayahay ka ng buhay mo. Pangalawa, makikita mo yung kabutihan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Goodness, blessing. Minsan mas maganda yung tumatanggap tayo ng blessing sa Lord, ano? Pero tayo ba, nagiging blessing ba sa Panginoon? Di ba? Yung, Lord, I will bless you, Lord. Ang sarap nung mag-worship ka sa Lord. That is the blessing na binibigay mo sa Panginoon. Blessing the Lord. Quality or state of being good. Yung pagiging kontento ka. Lord, wala na akong hihilingin. Ikaw lang sapat na. Masabi niyo ba yan? Kaya niyo ba sabihin niyo na, Lord, ikaw sapat na. Resibo na lang yung hawak mo. Lord, huwag ka, Lord, salamat. Kahit wala ako, basta nandiyan ka. Kaya niyo ba yan? Magugulat ka na na kumikilos ng Panginoon, baka mayroong mga ibigay sa yung bonus. No? Pero anyway, gumagalaw ang Panginoon sa mga hindi mo inaasahan. Kaya yung blessing lagi naka-disguise. Akala mo bigo ka na, pero may matindi pa lang ibibigay sa iyo. Beyond that kabiguan, beyond that kalungkutan, beyond that yung nangyayari sa iyo. Magugulat ka. Kasi ang sarap ma-appreciate yung blessing na binibigay siya ng Panginoon. Kapag nakikita mo na parang hindi umaayon sa iyo yung panalangin mo na. Kaya lagi mo isipin, masigit yung binibigay ni Lord. Sample, humihingi ka ng stando, ibibigay sa inyo ng t-shirt. Nakuha niyo? Nagpe-pray ka ng bisikleta, ibibigay sa iyo 4 wheels. Amen! Di ba? Gusto niyo ba yan? Amen! Humihiling ka ng isang asawa, 3 yung binigay sa iyo. 3 anak yung binigay sa iyo. Nagpe-pray ng anak. So goodness, First Chronicles 29 to 13, 10 to 13 ng unang Chronicles. Sabi nito, then David blessed the Lord in the presence of the entire assembly. Si David nag-bless the Lord. David said, how blessed you are, Lord, the God of our ancestor Israel, from eternity to eternity. Pinakita niya, no? To you, Lord, belongs the greatness and the valor and the splendor and the endurance and the majesty, because all that is in heaven and on earth is yours. To you belongs the kingdom, Lord, and you are exalted ahead over all. Ang ganda, pinakita niya lang, lahat ito, Lord, nasa lupa, nasa langit, sa iyo lahat ito. Ganun niya i-bless, Lord, ganun niya i-worship ang Panginoon. Di ba? I-declare mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya mo siya nakikita, alam niyo ba yun? Kaya mo nakikita na appreciate yung lahat ng kabutihan ng Panginoon. Kasi content ako sa nilalagyan mo. Amen. Hindi mo makikita lahat yun kung puro ka angal sa ginagalawan mo. Amen? Walang imposible. Sabi ko, paano ako pumunta sa Hong Kong? Nahihirapan ako. Pinaalala sa akin ni Lord, nakikita ko si Nanay Dalin naka-wheelchair. Sinubukan ko, wala nang tanong-tanong sila pa na sige, hindi, come here. Nahihiya pa yung immigration. No? Si Pastor Jerry, tinatanong pa, anong ginagawa mo dito? Tutulak ka pa. Sabi ko, bilisan. Yan ang favor ng Panginoon. Hindi mo malalaman na, gusto ko naglalakad pa. No? Dati, Gusto ko naglalakad pa. Kung anong itatanong dito, sila yung kinakabahan. Kailangan hindi ka tumagal doon sa kinalalagyan. Tapos,
Ang dami pang gagawin, di ba? Pagdating ko rito, may trend pa, may ano pa, may magta-transfer ka pa. Eh pagdating doon, meron palang daanan, dire-diretso na. Tapos pupunta kami sa wala namang officer dito. Tinawag pa yung officer at hiyang-hiya na dumarating. Nakakaawa naman kung naka-wheelchair. Hindi pa ako na. Wala na inspection, dire-diretso na. Ang galing. Yan ang favor ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, content ka para sa nilalagay mo. Makikita mo yung goodness ng Panginoon. Amen? Kapag hindi ka kontento sa nilalagay mo, ang dami mong angal, hindi mo nakikita yung kabuuan ng picture ng blessing ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Pagka hindi ka kontento, marami kang angal, makikita mo, pati kasama mo, problema. Ito na naman yung pag-isip ko, ito na naman. Di ba? Alam mo, pagka nagiging familiar ka doon sa ginagawa mo, minsan hindi mo nakikita yung kilos ng Panginoon, minsan nagiging burden, maging yung trabaho mo. Nagiging blessing lang yan pagka may dumating sa ang paro. May dumating sa pero during na gano'n, kaya sabi ko, ini-encourage ko dito, matagal ko na sabi ko, may galit ka sa kapwa mo, may galit ka sa lahat. Huwag mo ibuntol mo hininga, mag-pray ka. Habang kinukustos mo yun, pero kunyari yun ang mukha ng kalaban mo ng mukha sa iyo. So, kita na ito mabura. Lahat ng iskoba, di ba? Doon mo ibuhos lahat. Ang pagkatapos na, hallelujah. At pagdating dito, let's worship the Lord. We bless the Lord. Amen? Ayun yung tinatawag na, meron kang goodness na sa puso mo dahil patuloy mong pinagpapala ang Panginoon. Hindi yung lagi ka na lang nag-aantay ng pagpapala na darating sa'yo. Declare the goodness of God. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng mabubuting bagay. At maging yung maling dumarating sa iyo, yung pagsubok na yan, sa kabila niya sinasabi ko sa inyo, pagka nakita mo yung lahat ng pagsubok sa iyo, kahit na lahat ng bagyo, paglagpas niya, may maaliwalas na panahon. Amen? So, huwag kang yung magmugmok na nahihirapan kayo. Si Lord lang, isipin mo, nahihirapan ka, mas nahihirapan si Lord na daladala yung kanyang krus, papunta sa Calvario, ipinako siya doon. No? Kasi nagupit siya, nilagyan siya ng corona. Eh kung nahihirapan lang tayo, hindi ka lang pinansin ng pastor, backslide ka lang. No? Hindi ka lang naiwan ng ulam mo. Hindi lang na-appreciate yung iniluto mo na meron ako inilutong ulam dito para sa inyo. Sabi sa inyo, ang asim na nito. Siyempre, sinigang yung niluto. Ano ba yun? Huwag ka sasamahan loob. No, kung ano yung mangyayari. Lahat yan, nakatago yung blessing ng Panginoon sa inyo. Amen? Glory to God. Kaya nga, akala ko mahihirapan ako, pero smooth pala yung nangyari. Pero nakakatuwa rito, hindi ako nakapamasyal. Pag-akit ko sa mission house, hindi na ako bababa. Ang hipe, umakit baba doon na itsura ko meron akong tungkol, no? Tapos may makalimutan ka sa tandali. Akit ka. Pagbaba mo, may nakalimutan ka ulit. Ang hirap ba? Dahil pagka nagyaya siya, kayo na lang. Kapisado ko na yung Hong Kong. Tagal na rin. Pero puri ng Panginoon na magiging pagbaba. Kahit ang pagbaba ko ngayon, dahil dito tayo, may pag-akyat ko doon, wala nang babaan niya. Ang hirap kaya. Pangatlong punto, no? Maging matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon at yung goodness ng Panginoon nasa sayo dahil patuloy mo sa pinagpapala. Ang pangatlo is magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen. Peace and tranquility. Ibig sabihin na yung wala kang iintindihin. Ano nangyayari sa mundo, nagkakayara sa mundo. Meron tayong blessed hope. Payapa ka dahil kakampi mo ang Panginoon, kukunin ka ng Panginoon. Amen? Kung hindi ka magiging mapayapa, kung marami kang problema na dumarating sa iyo, lagi mong isipin, baka hindi ka makasama sa rapture. Tapos sisingap-singap ka. Pero patuloy tayo, magpakumbaba. Yan lang naman ang gusto ng Panginoon. Kahit nalilip tayo, lahat na nakikita natin,
maging mabuti tayo inwardly. Yung may nagbago talaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Peaceful. Yun sinasabi sa Bisaya, hayahay. Yun yung peaceful. Tagalog Pag yun. duyan ka lang, kuya-kuya ko, Tagalog din yun eh. kahit marami kang problema. Naranasin nyo ba yun? Wala tayong makain. So, ano tayo? Fasting. Ha? Sabi na pag fasting ka, gumagalaw pala lahat yung yung sistema mo sa katawan. Pag fasting ka pala, yung lahat ng cells mo, kinakain yung mga bataba. Kaya yung iba pagka nag-fasting ka, nangamayayat ka. Huwag kang umiyalo, nagugutom na ako. Parang sinasabi na, kaya mo, pinapakain ko ng taba yung kaya magugulat ka na, fasting ako, lumiit na yung tiyan ko. Sa akin, hindi bawal humag-fasting. Pagka nag-fasting ako, bumabagsak yung aming sugar. Kaya ang tingin ko sa tao, parang gusto ko ng kainin. Awit 23 verse 2, sabi nila, He causes me to lie down in pastures of green grass, He guides me to beside quiet waters. Ibig sabihin, andudo na yung provision ng Panginoon lahat na kailangan mo lang i-appreciate yun at ma-enjoy mo yung mga bagay. Huwag ka nang ang problema sa tao kaya hindi siya nakakatagpo ng kapayapaan kasi marami siyang hinahangat na hindi para dapat sa kanya. No? Kung may cellphone ka, okay na yan. Huwag ka nang maingit kung ano yung iPhone nila, iPhone 19. Lumabas na ba yun? Wala pa na. I-inventohin pa lang. Kaya mo silang mamblema, basta nandiyan ka sa iPhone 2. Okay. Okay na yan. Na hindi na basta meron ito. Ang importante, noon na wala ng cellphone, say ng buhay Amen? Walang wifi, wala enjoy kami. Laro tayo, tumbang preso. Kaya sa susunod, di na tumbang preso pa. Hindi, Hindi na uso ngayon na pastor. Kaya kami gumawa kami ng ML, Ministry Legends. Yung mama doon na makagawa naman. Ang Diyos ay naglalagay sa atin sa sitwasyon mapayapa. Siya ang naglalagay ito. Amen. Magulo lang tayo. Kaya hindi tayo nagiging payapa. Kasi nakikita natin yung kakulangan natin sa mga kabibahay natin. Pero kung titingnan mo yung sarili mo, sapat yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Sabi na, aalisin ko ang aking kapalasaan at magnanatiling payapa sa kalinga ng Panginoon. Gabayan nawa ako ng Panginoon ng magawa mga bagay nito. Binibigay ni Lord yung pangangailangan natin, hindi yung gusto lang natin. Nagiging bonus na lang yung gusto mo kapag nag-exceed o sumobra yung binibigay sa'yo. Ngayon, pag kami dumating sa'yo, sumobra yung pagpapala na to, hindi ibig sabihin ng iyo lahat yun. No? Binigyan ka ng 3 maleta, isang maleta, bigay mo. No? Kung may dumarating sa'yo, gagawin tayo ni Lord na channel of blessing. Amen? Alam mo, nakakatuwa. Alam na makikita mo yung kung sino pa yung salat, yung mga wala, pagka binigyan mo, sila pa yung magbibigay ito sa mga sama wala. Amen. Glory to God. Sino yung naghihirap, sila yung bibigyan mo. No? Eh kaso sa atin, ang nangyayari, kung sino yung meron, yung gusto mong bigyan. Kasi nag-e-expect ka na siya naman magbibigay sa iyo. Diba? Bigyan mo yung mga walang kakayahang magbigay. Katulad namin. Joke lang. Ito yung conclusion. Simplihan lang natin ang buhay. Simple buhay lang. Huwag naman masyadong mag-alpo. Ang dami mong ginagawa sa mukha mo. Ang dami mong init. Tag-iba na itsura mo. Pag hanap mo kay Lord, di ka na kanya kilala. Sure ka? Who you? Lord, ako yung nagliligan. Hindi ganyan ang pinagawa ko. Yung ginawa ko sa'yo, sarap ng ilong mo ngayon, iba matangos na. Kaya huwag ka magana na hindi ka kasama sa rapture. Bakit? Iba na itsura mo. Tumangos ang ilong. Aesthetic ka lang. Maging, uso na yung aesthetic. Yung mukha mo, ganyan pa rin. Huwag ka nang, konting pulbos lang, solve na yan. Tapos punas ka ng tissue.
Hindi, diba, parang kapal-kapal ng foundation mo. Pag ulan, iba na yung mga nahulas na. Tapos umaasa ka pa kay Lord na ikilalanin ka, sabihin, depart from me. Iba na itsura mo. So, pretend. Doon pa lang, hindi ka na mapayapa. Masyado ka na maligalig sa Diba? Maganda tayo lahat. Amen. Hanggat nandiyan yung ilong mo, ayos yung pagkakalagay. Malikot ka lang, kaya yan natapa ka. Tapos naman yan. Ginagawa kasi ng mga tao. May naka-steady. Buti ako naka-steady ako, kaya mataas yung ilong ko. Yung malikot, dumapa, kaya pag-angat, ganun yung ilong mo. Nagpe-present worship yung loob. So, keep your lives free from the love of money. Sabi niya. And be content with what you have. Ano mo yung pera? Pag nawala ka, hindi mo naman madadala. Sabi ng Panginoon, I will never leave you or abandon you. Hebrews 13:5. Ito na yung iiwan mo sa inyo. Philippians 4:19, sabi ito, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory to Christ Jesus. Maging kontento ka. Yan ang talaga ipupunuin sa ibibigay sa ilalim. Basta, steady ka lang. Magpasalamat. Pag-isip mo, magpasalamat ka na may blessing ka at i-bless mo si Lord. Pagtulong mo, magpasalamat ka dahil naging pagpapala ka noong araw na yun. Amen? Huwag nang bilangin kung sino yung binigyan mo magalaga na. Ano ba? Magdala ka ng mga extra. Sabi mo, Lord, gusto ko itong i-bless at gusto ko i-bless yung marami, maging papapala ko doon sa iba. Meron kang iyaabot. Kasi mapaalad ka, pinagpala ka, na ikaw ang tumutulong, ibis na ikaw ang tinutulungan. Amen? Yun. So, nawa, naging papapala ito. Kaya, itong iwan ko sa inyo, kaya dapat maging kontento, anuman ang lahat, ang lagay sa buhay natin, dahil alam ng Diyos kung ano ang need natin habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong kailangan. Ang dapat gawin ay magtiwala sa kanyang mga pangako, patuloy nating hanapin at tuklasin ang kanyang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ang kinayang seek ye first the kingdom of God. Ang hinahanap natin like seek first the blessing. Hindi darating sa iyo kung hindi mo hinahanap yung kaharian at yung katwiran ng Panginoon. Hindi talaga po. At yung susunod na talata, huwag na tayo mag-intindi, ano mang mangyayari sa atin sa buhay? Ano ba magiging, kasi matanong na, ano ang pangarap mo sa susunod na panahon sa mga bata? Ano bang pangarap mo paglaki? Gusto kong maging doktor. Bakit? Kasi gusto kong makatulong sa kapwa. Sabi niya naman, gusto kong maging polis. Iniisip ka agad kung ano yung kinubukasan. Eh nung tinanong yung isang bata, ikaw, anong pangarap mo? Sabi niya isa, gusto niya makatulong sa kapwa. Ikaw, anong pangarap mo? Sabi ng bata, gusto kong maging kapwa. Gusto niya siya yung tulungan lahat, yung doktor, yung polis, yung everything. Yun ang pangarap niya. Hindi yung bata, simple lang. Yun ang magaling na bata. Gusto kong maging kapwa. Diba? Nakapili siya sa ayuda, meron siyang porpis. Hindi siya nagbabayad ng tax. Aircon. Tapos, 50 inches yung mortibin. Galing, di ba? Yun ang kapwa. So always pray, trust, and believe sa ating Panginoon. Maging blessing tayo. If you want to receive the blessing, be a blessing to the Lord. Amen? Maging kontento tayo kung anong meron sa atin, kung ano yung ikot sa atin. Ang mahalaga, nasa Panginoon tayo. Shall we pray? Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin na yung salita. Maraming salamat po sa dumarating na pagpapala sa amin. At maraming salamat, Panginoon, na hindi kami nagkukulang. Bagamat kami ay nakapagkakaloob pa, kami ay nakakapag-reach out pa sa iba, mga tao. Naniniwala kami sa kaunting kakayahan namin, kaunting gift na nasa amin. Pag sinagsama-sama ito, ay lubang napakarami nito upang marami ang mapagpala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. And I pray, Lord, that you continue to bless
speak for blessing upon blessing sa bawat isang narito. Marami silang problema. Lord, kayo ang lulutas nito. Ano man itong pinagdadaanan ng mga tao nandito, ang mga iyong mga anak, Panginoon, na lumalapit sa iyo, magsusumamo, Panginoon, kayo magsusupply nito. Lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Hindi mo sila pagkukulangin, hindi mo sila ahayaan na magreklamo, Panginoon, dahil sa kahirapan nila. Dahil naniniwala ko, Lord, na patuloy na magmamanifest ang lahat ng pagpapala sa kanilang buhay. Ano man yung pinagdadaanan nila sa kabila nito, mas maibayo ang pagpapala. I speak for the surprises of blessings sa bawat puso o sa bawat pamilya ng kapatid na nandito dito at maging doon sa pamilya na sa Pilipinas. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Amen.